Mainit na balita, lumakas bilang typhoon ang bagyong Tino habang nagbabanta sa Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, namata ng bagyong Tino 340 kilometers east-southeast ng G1 Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Sa pinakahuling forecast ng pag-asa, posibleng maglandfall at hagupitin ng bagyong Tino ang Visayas mamayang hating gabi o madaling araw bukas. Tatagal ang bagyo hanggang Miyerkules. Mararamdaman din ang sungit ng bagyo sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Kanina alas 8 ng umaga, itinaas na ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang southeastern portion ng Eastern Samar at sa mga isla ng Dinagat, Siargao at Bukas Grande. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin kaugnay sa Bagyong Tino. At bilang paghahanda sa Bagyong Tino, inilikas na ang ilang residente sa Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Governor R.V. Ivardone, karamihan sa mahigit 600 inilikas ay mula sa mga island barangay na inaasang tutubukin din ng bagyo. Sa bayan ng Mercedes, may mga mangingisdang inilipat na sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Itinaas naman sa Red Alert status ang Cebu Province kasunod ng rekomendasyon ng Cebu PDRRMO. Pansamantala namang itinatigil ng Coast Guard District Western Visayas ang mga biyahe sa dagat mula Guimaras Island papuntang Iloilo City at Pulupandan sa Negros Occidental, Rojas, Capiz papuntang Eastern Samar. Nag-abiso na rin ang Coast Guard District Southern Tagalog na ititigil din muna ang mga biyaheng pandagat mula sa Southern Quezon papuntang Masbate. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas pa ang bagyong Tino habang papalapit ito sa Visayas. Hindi rin po natin rule out yung super typhoon category na ma-reach niya, but either po sa kahit anong intensity, generally mapaminsala na pong hangin yung dala nito ni Bagyong Tino. Hindi pa man naglalandfall ang Bagyong Tino, kusa ng lumikas ang nasa mahigit 50 pamilya sa Surigao City. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Rafi, pabugso-bugsong hangin at ulan ang nararanasan na ngayon dito sa Surigao City, epekto ng Bagyong Tino. Pasado alas 7 ng umaga, nagsimulang maranasan ang pabugso-bugsong hangin na may kasamang ulan dito sa Surigao City. Ito ay dahil sa epekto ng Bagyong Tino na ang sentro ay inaasahang maglandfall sa Eastern Samar o Dinagat Island. Dahil dito, sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ng Surigao ang klase sa lahat ng antas, pribado man o pampubliko. Wala na rin pasok ang mga opisina ng gobyerno at ilang mga pribadong establishmento. Wala na rin biyahe ang mga barko na papuntang Dinagat Island, Surigao Island o Siargao Island at Cebu. Sarado na rin ang mga pantalan. Sa Barangay Washington, dito sa Surigao City, ilang pamilya na ang lumikas sa CVGS Central School. Hindi pa man nagpapatupad ng forced evacuation ang syudad, ay voluntaryo na nilang inilikas ang kanilang mga bahay para na rin sa kanilang kaligtasan. Rafi, as of 9 a.m., mahigit 50 kapamilya na ang lumikas sa CVGS Central School. Ito ay para na rin sa kanilang kaligtasan at kasalukuyan naman silang inaasikaso na ng CSWD at DSWD. Rafi? Sapat naman yung supplies o relief goods dyan para sa mga residenteng inilikas? Yes, Rafi, ayon sa DSWD Caraga ay may mga naka-preposition na family food packs na sa kanilang mga satellite offices dito sa buong Caraga. Sa katunayan nga ay kahapon nagsagawa na rin daw sila ng predictive analytics for humanitarian response. Ibig sabihin ay inalam na ng DSWD Caraga ang mga lugar na pinaka magiging apektado kung sakaling manalasa man ang Bagyong Tino dito sa Caraga region. At James, nabanggit mo may mga voluntaryo nang nagsilikas pero may posibilidad bang magpatupad pa rin ng forced evacuation sakaling lumakas yung epekto dyan ng Bagyong Tino? Rafi, isa yan sa pinag-uusapan ngayon. Sa katunayan, nagsasagawa ng interagency meeting ang local government ng Surigao City at isa yan sa pinag-uusapan ngayon dahil nga pinangangambahan at base na rin sa forecast na pag-asa ay posibleng magkaroon ng 2.1 hanggang 3 meters na taas ng daluyong o storm surge ang mararanasan sa coastal areas dito sa Surigao City at malawak din
ang coastal barangay dito sa syudad, kaya isa yan sa pinangangambahan ng local government. Sa katunayan din ay dito sa ating kabilang gilid ay naka-standby na ang mga personahin ng Philippine Coast Guard at CDRRMO na handang magpatupad ng forced evacuation kung sakaling iutos ito ng local government unit. Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Dahil sa masamang panahong dulot ng Bagyong Tino, walang pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong probinsya ng Cebu. Gayon din po sa Malay at New Washington sa Aklan. Shift naman muna sa alternative learning mode ng lahat ng estudyante sa public at private schools sa Rojas, Capiz at sa Libertad, Aklan. Suspendido rin ang face-to-face classes sa San Jose, Patnongon, Libertad, Anini, Kulasi at Tibiao. Gayon din sa Bugasong, Tobias Fournier, Hamtik, Sibalom, Valderrama, Barbasa at Pandan sa Antique. Sa Kaluya Preschool hanggang senior high school lang ang walang in-person classes sa lahat ng public at private schools doon. Wala rin munang in-person classes ang lahat ng antas sa University of Antique, Aklan State University at Western Visayas State University. Mainit na balita, ibinasura ng San Juan Regional Trial Court ang hiling na temporary restraining order ni Senador Jingo Estrada laban kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon yan sa abogado ni Hernandez na si Attorney Ernest Levanza sa isang mensahe sa GMA News Online. Wala raw nakitang dahilan ng korte para mag-issue ng TRO. Layon daw ng TRO na pigilan si Hernandez na magsalita laban kay Estrada kaugnay sa pagkakadawit umano ng senador sa issue sa flood control projects. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, sinabi ni Hernandez na nagbaba ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan si Estrada ngayong 2025. 30% anya ang commitment para sa senador. Ilang beses na itinanggi ni Estrada ang mga sinabi ni Hernandez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng bagong pahayag si Estrada kaugnay sa ibinasura niyang hiling. Ngayong Lunes, piniling lumuwas pa Maynila ng ilang naglong undas weekend sa ibang lugar para maiwasan daw nila ang inaasahang dagsa ng mga pasahero kahapon. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, mahigit 11,000 pasahero na ang naitala kaninang alas 5 ng umaga. Posible para umanong umabot yan sa 170,000 pisong o libong pasahero ngayong araw. Kahapon, napuno ng mga pasahero ang Lipa Grand Terminal sa Batangas. Nagkulang pa raw mga bus dahil sa dami ng mga bibiyahe. Ayon sa ilang driver at dispatcher, tuloy-tuloy naman ang biyahe. Nagkakaroon lang daw ng delay dahil sa traffic mula sa Maynila at Batangas Port. Marami naman ang nagsisibalikan na rin sa Metro Manila sa Ninoy Aquino International Airport kaninang umaga na nagbakasyon sa mga pasyalan o ibang bansa nitong long weekend. Ilan sa kanila pinili ang mas maagang flight para makaiwas din sa traffic. Samantala, sugatan ng isang motorcycle taxi rider matapos barilin ng security guard ng isang bus terminal sa Quezon City. Ang ugat ng away, alamin sa balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang tagpong ito sa likurang bahagi ng isang bus terminal sa Cubao, Quezon City kahapon. Makikita na pumarada ang isang lalaking motorcycle taxi rider. Pagbaba niya, agad siyang nilapitan ng security guard ng bus terminal. Nagsuot ng kapote ang rider. Maya-maya pa pinagsusuntok na ng rider ang security guard. Napatras sa mga pasahero. Ang security guard natumba sa kalsada. Hindi na nakuna ng mga sumunod na pangyayari pero binaril daw ng security guard ang rider ayon sa pulisya. Meron tayong police assistant desk sa bawat bus terminal, no? Kaya yung pulis natin agad na nakaresponde nung may commotion at tinawag ang kanilang pansin. Sugatan ng 32 anyos na rider na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanang tagiliran. Nagpapagaling pa siya sa ospital. Ang 43 anyos sa security guard naman na inaresto ng pulisya. Nagkapasa sa mukha at kinailangan tahiin ng tenga. Yung suspect natin na security guard, sinita niyo yung motorcycle riders dahil sa pagpaparada na nakaka-obstruct sa mga pasahero ng terminal. At doon, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo at na uwi sa pisikalan kung saan sinuntok ng biktima itong security guard hanggang sa tangkang kuhain yung armas ng security guard. At doon naputuan ng security guard. Nakuha ang baril na ginamit ng security guard. Isinailalim din siya sa paraffin test. Sa ngayon sir, wala muna akong masabi sir . Kasi sa aming agency na
Sa korte na lang daw ako magsalita. Maharap pa security guard sa reklamong frustrated homicide. Desidido rin siya magsampa ng reklamong physical injury laban sa rider. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang power plant sa Pagbilao, Quezon. Chris, natukoy na ba yung sanhi ng apoy? Rafi, patuloy pa rin ang assessment ng Pagbilao Energy Corporation sa sumiklab na sunog sa Unit 3 ng Pagbilao Power Station. Nitong Biyernes nang magkasunog sa planta at nagkaroon din ng mga pagsabog. Isa ang patay habang 9 ang sugatan. Ayon sa Pagbilao Energy Corporation, inaalam pa nila ang sanhi ng apoy at ang laki ng pinsala. Prioridad daw nila ang pagtitiyak na makuha ng mga nasaktan ang nararapat na atensyong medikal. Nag-abot naman ng pakikiramay ang Department of Energy sa pamilya ng nasawi. Patuloy raw silang makikipag-ugnayan sa PEC at iba pang ahensya para maibigay ang naangkop na tulong sa mga nadamay. Sugatan naman ng isang motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Angadanan, Isabela. Nirespondihan siya ng mga pulis matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Nagtamo siya ng mga sugat at bali sa katawan. Binigyan siya ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang rider nang maaksidente. Wala pa siyang pahayag. Pumirma na rin ang Pilipinas at Canada ng bersyon nito ng Visiting Forces Agreement. Ika-5 Defense Cooperation Agreement na yan para sa Pilipinas pagkatapos ng Amerika, Japan, Australia at New Zealand. Una naman ang ganyang kasunduan ng Canada para sa isang bansa sa Indo-Pacific region. Narito po ang aking report. Inabot ng 10 buwan ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kahapon, pinirmahan na ito ni Canadian Minister of National Defense David McGuinty at Defense Secretary Gilberto Teodoro. This signing is not the end of an effort. It really is just the beginning of a journey. One of deeper cooperation, greater understanding, and enduring partnership between our two great peoples, our militaries, and our nations. Bago maging epektibo, raratipikan pa ito ni Pangulong Bongbong Marcos at kailangang umayon din ng Senado. Sa ilalim ng kasunduan, mas magiging malalim ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa military training, information sharing at pagtulong sa bawat isa sa pagtugon sa mga kalamidad. Ito na ang ika-5 Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at kauna-unahan ng Canada para sa isang bansa sa Indo-Pacific region. Underpinning this SOVA is the foundation on which it is built. It is to preserve the international order as a rules-based international order, respecting the sovereignty and dignity of not only states, but also of its people as human beings with the rights and the freedoms that they enjoy. Umaasa ang Canada na sa pamamagitan ng kasunduan, makakasali na sila sa balikatan military exercises sa susunod na taon. Bago ang Canada, may kaparehong kasunduan na rin ng Pilipinas sa Japan, New Zealand, Australia at Amerika. Hindi naman pinaligtas ni Secretary Teodoro ang mga negatibong pahayag ng Defense Minister ng China tungkol sa umunoy panggugulo ng Pilipinas sa usapin ng South China Sea. Walaan niyang pakialam ang China kung nais ng Pilipinas na magkaroon ng Defense Cooperation Agreement sa ibang bansa. Or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Matapos ang Canada, ilan sa mga kinakausap ng Pilipinas para magkaroon din ng Defense Cooperation Agreement ang Germany, France at South Africa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.